Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa timog na bahagi ng Mindanao plus lalawigan po ng Palawan. Ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms dun sa mga areas na nabanggit natin. Habang ang easterlies or yung hangin galing sa Pacific Ocean, nakakaapekto pa rin po sa natitirang bahagi ng Luzon plus Eastern Visayas at nagdadala ng mataas sa tsansa ng ulan sa may silangang parte po ng Luzon. Samantala, base sa ating latest satellite animation, wala pa tayong nakikita na anumang bagyo sa loob or paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon. Epekto po yan ng easterlies. May mga areas na as early as this morning may tsansa na po ng mga paulan. Kabilang na dyan ang Mindoro provinces at lalawigan ng Romblon. Pagsapit ng tanghali, medyo mainit at maalinsangan sa ilang lugar, lalo na sa may Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley and even dito sa may Metro Manila. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ng kalangitan na siyang sinasamahan po ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog lalo ng eastern sides ng Luzon, lalo na dito sa may Quezon at sa may Bicol Region. Temperature natin sa Metro Manila posibleng umakyat sa 33 degrees, habang ilang bahagi pa sa may kapatagan ng Luzon hanggang 32 degrees Celsius, malamig sa Baguio City hanggang 24 degrees Celsius lamang. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay dahil yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan throughout the day. May tsansa po ng mga pag-ulan umaga, tanghali at hapon, lalo na po sa may areas ng Western Visayas and Negros Island Region. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas and Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa southern portion of Mindanao, may mga areas na uulanin, epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone. Ngayong umaga pa lamang po, mataas na ang tsansa na ulan sa Zamboanga Peninsula at meron din mga aasahan na ulan ngayong umaga hanggang mamayang gabi sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, gayon din po sa mga areas ng Socsargen, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, hanggang doon po sa may Davao Occidental mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, kaya't mag-ingat din sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa ating natitirang bahagi po ng Mindanao, dito sa may rest of Socsargen, sa rest of Bangsamoro Region and Davao Region, mataas din po ang tsansa ng ulan. Epekto yan ng ITCZ, bahagyang maulap hanggang maulap naman ang kalangitan sa may Northern Mindanao and Caraga Region na sinasamahan ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog. Temperature natin sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius, habang mainit sa may Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Ngayong araw at bukas, wala tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Generally, banayad hanggang katamtaman ng taas, umaabot lamang po ng 2 metro kapag meron tayong mga thunderstorms. Pero over the weekend, posible ang maalon na karagatan sa may Northern Luzon at dito rin po sa may silangang parte ng Luzon, kaya't lagi po magantabay sa ating mga updates. Para naman sa ating 3-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang sa Sunday, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of Mindanao. Inulit natin itong areas po ng Zamboanga Peninsula, Socsargen, Bangsamoro Region, and portions of Davao Region, plus lalawigan ng Palawan dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone. Kalat-kalat ang mga pag-ulan po natin, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero minsan ay malalakas. Kaya lagi magkantabay sa ating mga advisories and mga heavy rainfall warnings if ever. Samantala, magiging maulan din po pagsapit ng linggo sa may Hilaga at silangang parte po ng Luzon, kabilang na dyan ng Batanes, Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Quezon and Bicol Region dahil dun sa posibleng pagbabalik po ng northeasterly wind flow dun sa may Taiwan. Kaya naman posibleng magkaroon tayo ng shear line sa may areas po ng Cagayan Valley and then lumalakas po yung easterlies sa may parting Bicol Region and Quezon. So lagi tayong magdala po ng payong kung lalabas ng bahay sa mga susunod na araw. Habang ang natitirang bahagi ng ating bansa for the next 3 days, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na siyang sinasamahan pa rin ng mga pulupulong maulan or pagkidlat pagkulog. Pagsapit naman po bukas hanggang sa weekend, meron din possibility na may mabuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible sa low pressure area
And then habang lumalapit po ng ating kalupaan, hindi rin natin inaalis yung chance na maging isang mahinang bagyo ito at maaaring pumasok ng ating area of responsibility early next week. At wala namang inasahang pang direct effect sa susunod pa na 2 hanggang 3 araw. So lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Sunrise po natin ay 5:48 a.m. Sunset ay 5:35 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon.